Dear servant of God, itago niyo na lang po ako sa pangalan Dennis, 43 years old, security guard sa gabi, at MC taxi driver sa umaga. Halos wala na po akong tulog, or 4 hours lang tulog ko everyday, halos bigay todo na po ako sa trabaho para lang may maipakain sa 4 naming anak at pag-aaral tuition. Sobrang mahal na po ang bilihin at kabilang pa ang mga bayarin kaya halos madrain na ako sa pagod, bayarin ng kuryente, rent house, tubig, internet, at iba pa. Ang asawa ko naman ay may sideline na online affiliate marketing, pero kahit anong sipag naming dalawa, parang lagi pa ring kapos. Minsan naiisip ko kung pinapakinggan pa ba ni Lord ang mga panalangin ko. Dati akong sakristan sa church before. Pero mula nung mag-asawa ako nakalimot na ako magsimba kay Lord. Minsan naiinggit ako sa kapitbahay naming may kotse at magandang bahay, samantalang ako, halos wala ng oras para sa sarili ko at sa pamilya ko. Grabeng burnout at stress ang naranasan ko ngayon. Servant of God, paano po ba ako pagpapalain ni Lord? May pag-asa pa ba sa amin? Lubos na gumagalang, Dennis. Sagot ni Servant of God. Dear Dennis, una sa lahat, salamat sa katapatan mo. Ramdam ko ang bigat ng pinagdadaanan mo, pagod sa katawan, pagod sa isip, at matinding depression sa kalagayan mo. Pero Dennis, gusto kitang i-remind ng isang napakahalagang pangako ng Panginoon. Mateo Kapitulo 6 versikulo 33. But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napansin mo ba, Dennis? Hindi sinabi ni Jesus na, seek money first, o, seek promotion first. Ang sabi niya, unahin mo muna ang Diyos at ang kanyang katwiran. Ibig sabihin, kahit gaano tayo kasipag, kahit 2 trabaho pa ang pasukin natin, kung si Lord ay hindi una sa ating puso, lagi pa rin tayong kulang. Pero kapag ang Diyos ang naging number 1 priority, siya mismo ang nag-aayos ng lahat ng bagay. Dennis, hindi ko sinasabi na itigil mo ang pagsisipag, kasi ang sipag ay mahalaga. Pero baka naman gusto ni Lord na unahin mo siya sa bawat araw mo. Halimbawa, bago ka pumasok sa duty, kahit 5 hanggang 10 minutes lang, manalangin ka at basahin ang isang talata sa Biblia. Alay mo kay Lord ang bawat shift mo, bawat sakay mo ng pasahero. Turuan mo rin ang pamilya mo na mag-pray together kahit pagod ka. At sikapin mo na makaatin ng pagsamba dahil yan ay pagtupad sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 33 na source ng pagpapala. Sabi ng Hebreo Kapitulo 10 versikulo 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Kapag inuna mo ang Diyos, may supernatural blessing na dumarating na hindi mo maipaliwanag. Pangalawa, Dennis, hawakan mo itong pangako ng Diyos. Jeremias Kapitulo 29 versikulo 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end. Alam ni Lord ang plano niya sa iyo at sa pamilya mo, at hindi ito plano ng kahirapan. Plano ito ng kapayapaan at pag-asa. Minsan ang plano niya ay hindi instant, pero laging perfect timing. Kaya kahit pagod ka, huwag kang bibitaw sa kanya. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang nagtatrabaho, si Lord mismo ang kumikilos sa likod ng lahat ng ito. Panalangin ko para sa iyo Dennis at sa mga katulad mo. Panginoon, inilalapit ko po sa iyo si Dennis at ang kanyang pamilya. Nakikita mo ang kanilang sipag at sakripisyo, bless mo po ang gawa ng kanilang mga kamay, bigyan mo po sila ng kalakasan at tamang pahinga. Turuan mo silang unahin ka sa lahat ng bagay at pagkatiwalaan ang iyong plano. Dalhin mo sila sa mas maayos na buhay na hindi lang sapat, kundi masagana. In Jesus' name I pray, Amen. Dennis, hindi mo kailangan mabuhay sa pagod at alalahanin araw-araw. Unahin mo si Lord at tiyak na siya mismo ang magdadala ng mga tamang tao, tamang oportunidad, at tamang pagpapala sa buhay mo. Tiis lang, huwag susuko, dahil pag nalampasan mo ang bagyo ng pagsubok, like Job in the Old Testament Bible characters, nagtagumpay siya, at double portion ng blessings ang bumalik sa kanya.
Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa. The storm is your training, the rainbow is your testimony, you will shine and bless at the right time. Ang masipag at tapat na tao pinagpupala ng Diyos sobra-sobra. Be strong in the Lord. God bless.